Dude here. Kaway ni Cole sa kaibigan. Nagtungo naman si Elias at Lara sa pwesto nila Cole. Iba ang pagkakangisi ni Cole kay Elias. Naupo si Elias sa libreng upuan, ni hindi man lang niya pinaghila ng upuan si Lara. Paano kasi ang atensyon nito ay na kay Annika at Ford. Nakasimangot na naupo si Lara sa tabi ni Elias, at kinuha ang menu sa ibabaw ng table. Sweetie, anong gusto mong kainin? Malambing na tanong ni Lara kay Elias. Ang menu. Inis na saad ni Elias, pero ang mata nito ay nakatuon kay Ford at Annika. Hindi nakawala sa kanyang paningin, ang paghalik ni Ford sa pisngi ni Annika. Labis nagngingit-ngit ang kanyang puso ngayon. Napangisi sa kanyang isipan si Ford, dahil alam niyang sa direksyon nila nakatingin si Elias. Kaya nga nang maupo si Elias sa upuan, ay bigla niyang hinalikan si Annika sa pisngi nito. Gusto lang ni Ford asarin si Elias, alam niya ang mga nangyari kagabi, alam niya rin na doon sa kwarto ni Eka natulog si Elias. Nagpipigil naman ng tawa si Luke at Cole, dahil sa sinabi ni Elias. Kinakain na rin pala ang menu ngayon. Humagalpak ng tawa si Cole, at sabay hampas ng table. Ganoon din si Luke, tawa ito ng tawa habang nagsasalita. Ano ka ba pare, lahat ng iba't ibang uri ng pagkain, ay nasa menu na. Dagdag naman ni Luke at tumawa ng malakas. Hindi nila alintana ang ibang taong nasa loob ng resto. Pinagtitinginan sila ng mga ito. Dahil sa inis ni Lara ay umalis ito, at bumalik sa kanilang kwarto. Naiwan naman si Elias na nakasimangot, habang inaalaska siya ng dalawang makulit niyang kaibigan. Dude, bakit ba gusot na gusot yang mukha mo? May problema ka ba, or hindi ka lang nakaisa kagabi kay Annika? Pangangantsaw ni Luke sa kaibigan. Ibang putahe ang kinain niyan kagabi. Asal ni Cole at ngumisi. What do you mean? Tak ang tanong ni Luke, para kasing gusto pang makihati sa pagkain ni Ford de Silva. Dahil sa tinura ni Cole, ay natigil sa pagmuya ng pagkain si Styles at Ed. Ganoon din si Tyron. Nakakunot ang noo ni Styles na tumitig kay Elias. Ang kaninang nanahimik na ibang kaibigan ni Elias, ay ngayon ay nakatitig kay Elias. Don't tell me, na nang babae ka na naman. Seriusong wika ni Styles, habang nakatitig kay Elias. Ang mga babae naman, ay tahimik lang kumakain habang nakikinig. So, pakialam mo, anas ni Elias sa matalik nitong kaibigan. What the, Elias hindi ka ba nakukontento kay Annika? Nagpipigil ng inis si Styles, para sa kaibigan nito. She's not my wife. Nararamdaman ko dito sa puso ko. Matigas na asal ni Elias. Nasasabi mo lang yan, dahil may bagong babae kang kinahuhumalingan ngayon. Tell me, ang asawa ba ni Ford de Silva ang kinababaliwan mo ngayon? Hindi mapigilan ni Styles ang hindi magtaas ng kanyang boses. No, huwag mo siya idadamay sa usapan natin, wala siyang kinalaman dito. Saad ni Elias. Really ha? Hindi talaga siya. Huwag mo akong gawing syonga, kanina ko pa napapansin, panay ang titig mo sa kanya. I know you very well Elias. Kapag type na type mo ang isang babae, hindi mo ito tinitigilan hanggat hindi mo na ikakama. Maawa ka sa asawa mo, maging patas ka naman kay Eka. Asek ni Styles sa kaibigan. Ano ka ba pare, minsan kailangan rin natin tumikim ng ibang luto, nakakasawa rin minsan yung nakasanayan natin, Aray. Hindi na natapos ni Cole ang kanyang sasabihin, nang malakas siyang binatukan ni Valentine. Gawin mo lang yan sa akin, sisiguraduhin ko paggising mo sa umaga, wala ka ng kaligayahan. Anas ni Valentine kay Cole. Ano ka ba darling, syempre hindi ko gagawin yun sa'yo, mahal na mahal kita. Saad ni Cole habang kinakamot ang ulo nito. Wala akong tiwala sa'yo malandi ka pa naman. Nakabusanggot na saad ni Valentine. Styles, hayaan mo nga si Elias in-enjoy lang niya ang pagiging lalaki niya. Kung ano man ang desisyon mo Elias, naririto kami ni Cole, susuportahan ka namin di ba pare, ouch. Daing ni Luke dahil sinampal lang naman siya ni Charlotte, ang kanyang nobya. Bakit mo ako sinampal? Tak ang tanong ni Luke sa nobya nito. Paano kasi kinukonsinte niyo ang kaibigan niyo? Ano bang klaseng payo yan? Masungit na saad ni Charlotte. Bakit ano ba ang sinabi ko? Maang natanong ni Luke sa asawa, masamang tingin naman ang pinukol sa kanya ni Charlotte. Ang sabi ko nga kung ano ang magiging desisyon mo Elias,
ay hindi kami sang-ayon. Masama ang mangbabae, lalo na tumikim ng ibang putahe. Pero masarap talaga ang bawal kaya ipagpatuloy mo lang yan, aray. Muling daing ni Locke, dahil muli siyang sinampal ni Charlotte. Masakit baby, nakakarami ka na, nakangusong saad ni Locke, habang hinihimas ang kanyang pisngi. Hoy! Kayong dalawang bugok, imbis na payuhan nyo ng matino ang isang ito, kayo pa ang sumusulsol dito. Inis na wika ni Styles at tumayo na, sabay hawak sa palso ni Eve at hinhila paalis. Saan tayo pupunta? Tanong ni Eve. Maghahanap ng sariwang hangin. Ani Styles at hinhila na si Eve. My love, wag ka naman magalit kay Elias. Kaibigan mo siya, dapat ikaw ang nakakaunawa sa kanya, baka may pinagdadaanan lang yung tao. Saad ni Eve habang naglalakad sila sa pasilyo, pabalik ng kanilang kwarto. What do you mean my love? Naunawain at konsentihin ko ang maling ginagawa ng kaibigan ko. Wika ni Styles. No, ang aking lang ay baka may pinagdadaanan yung tao, alam mo tama kasi yung sinabi niya. Para kasing may nagbago talaga kay Annika, ni hindi nga kami kinakausap o pinapansin man lang. At isa pa, kahit ako naghihinales sa mga kinikilos niya, parang hindi siya si Annika. Litanya ni Eve, saktong napadaan sila sa kwarto nila Elias. Nakabukas ang pinto roon. Diyan na ginagawa ko naman ang lahat na inuutos mo, lumiliit at sumisikip ang mundo ko sa mansion ni Elias. Dagdagan pa ni Samantha at ng kapatid ni Annika, may ipal pang nakikisawsaw ngayon, kaya pwede ba huwag mo akong madaliin, dahil ang hirap ng pinapagawa mo sa akin. Bulyo ni Lara sa hawak nitong cellphone, at malakas na binalibag. Lahat ng sinabi ni Lara ay narinig ni Eve at Styles, kaya nagkatinginan ang dalawa. Mukhang tama ang hinala ni Elias. Mahinang asal ni Eve, at akmang papasok sa loob ng kwarto, para sana sagudin ang impostor na babae. Pero pinigilan siya ni Styles. Huwag mo muna siyang gagalawin, hindi natin alam kung nasaan ang totoong Annika, paano kung hawak nila ito. Kailangan natin hanapin si Jana, kung saan siya nagtatago. Mahinang sabi ni Styles, at umalis na sa harapan ng pinto, sakto naman na bumaling doon si Lara. Masayang nag-uusap si Annika at Ford, nang biglang nanikip ang dibdib ni Annika. Napansin rin ni Ford na namumula ang buong leeg ni Annika. Hey Alvana, what's wrong? Nag-aalalang tanong ni Ford kay Annika. At sabay hawak sa kamay ng babae. Naninikip ang dibdib ko, hindi ako makahinga, nangangati rin ang buong katawan ko. Hirap na asal ni Annika. Agad tumayo si Ford para daluhan ang babae, dahil kinakabahan na rin siya. Tinulungan niya ito makatayo sa inuupuan, pero bigla itong nawalan ng malay, buti na lang ay maagap niya itong nasalo. Alvana, honey, sigaw ni Ford. Napatingin sa kanilang pwesto si Elias, at lahat na rin ng taong naririto sa loob ng resto. Agad napatayo sa kinauupuan niya si Elias, at akmang maglalakad patungo sa pwesto nila Ford, pero pinigilan siya ni Cole. Pare, wag masyadong obvious na paghahalataan ka. Mahinang saad ni Cole at tumayo na rin ito. Let's go guys, puntahan natin si Mr. De Silva. Wika ni Cole at inalalayan makatayo si Valentine. Nang makalapit sila sa pwesto nila Ford at Eka, ay si Ella ang unang nagsalita. Mr. De Silva, what happened to your wife? Nag-aalalang tanong ni Ella. I don't know, bigla na lang nanikip ang dibdib niya. Sagot ni Ford at sabay buhat kay Annika. Kailangan ko siya madala sa clinic, excuse me. Palem ni Ford at tumalikod na, nagsidatingan naman ang mga tauhan ng mga De Silva, upang alalayan si Ford patungo sa clinic. Sumunod naman sila Cole, kung saan dadalhin si Annika. Pero bago umalis si Elias, ay napatingin muna ito sa platong kinainan kanina lamang ni Annika. Nakakunot ang noo ng lalaki, nang makita ang pasta sa plato ni Annika. Kinuha niya ang tinidor at kinuwit ang sahog, at tinikman niya ito. Habang ninunguyan niya ito, ay napakunot ang noo niya, hindi siya pwede magkamali. Sugpo itong naki niya, medyo maanghang ang pagkakaluto nito. Nagkataon lang ba ito? Asal ni Elias at mabilis binitawan ang tinidor, bumagsak ito sa plato, at mabilis na hakbang ang ginawa, upang makarating sa klinik, kung saan dinala si Annika. Nang makarating siya sa labas ng klinik ay naroon na sila Cole at iba pa niyang kaibigan. Si Ford naman ay hindi mapakali sa labas ng pinto,
palakad-lakad ito habang kinikiskas ang magkabilang palad. Masama naman ang titig ni Elias kay Ford. Ano ba itong nararamdaman niya? Ayaw niya isipin pero hindi mawala sa isip niya, na baka si Alvana at Annika ay iisa. Lumabas ng pinto ang doktor, at diretsyong tumitig kay Ford. Mr. De Silva, kailangan kaagad madala siya sa hospital, hindi simpleng allergic reaction lang ito. Wika ng doktor na babae. Allergic? Takang tanong ni Ford. Yes Mr. De Silva, ano ba ang kinain ni Alvana? Tanong muli ng doktor. Spicy lobster pasta lang naman ang kinain namin. Sagot ni Ford at sabay kuha ng cellphone nito sa kanyang maong na pantalon. Lihim na pasample ng palad sa noo si Samantha, hindi nga pala niya nasabi kay Ford na allergic si Annika sa sugpo. I need a chopper now. Seryosong wika ni Ford, halata sa mukha ng lalaki ang labis na pag-aalala para kay Annika. Nang dumating ang chopper, ay agad sinakay roon si Annika kasama si Ford, pati na rin si Samantha. Mula sa paglipad ng chopper, ay nakatanaw si Elias hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Agad niya naman kinuha ang cellphone sa kanyang bulsa, at nag-dial roon. Bumalik siya sa kwarto nila ni Lara, at kinuha ang mga gamit niya roon. No choice na si Lara kundi sumama kay Elias pabalik sa Manila. Dahil 5 oras pa bago dumaong ang De Silva ship sa port ng Batangas, kaya nagpusando na lang si Elias sa chopper na pagmamay-ari niya. Bago siya umalis ay nagpaalam muna siya sa kanyang mga kaibigan. Si Ella naman ay hindi pa rin makapaniwala sa kanyang mga narinig, kaya ito siya ngayon kinukulit si Finex na paimbestigahan ang babae. Wala naman nagawa si Finex, kundi sumunod sa gusto ng kanyang asawa. Nang makarating si Elias sa Manila, ay tinawagan niya si Edward na sunduin si Lara, at siya naman ay tutuloy kung saang hospital dinala si Annika. Nag-aalala siya sa babae, kanina niya pa iniisip kung kamusta na ba ito, kung maayos o nagkamalay na ba ito ngayon. Hindi mo ba ako ihahatid sa mansion sweetie? Malungkot na tanong ni Lara. No, kaya mauna ka na, may aasikasuhin pa ako sa kumpanya. Sagot ni Elias at hindi man lang tinapunan ng tingin si Lara. May aasikasuhin. O baka naman pupuntahan mo si Alvana, dahil nag-aalala ka sa kanya. Inis na saad ni Lara, hindi naman ito nagustuhan ni Elias. Kaya masama niyang tiningnan si Lara, at mariing hinawakan ang braso nito, at malakas na pinisil, na pangiwi naman si Lara. Huwag kang umasta na parang asawa ko, dahil hindi ikaw ang asawa ko. Bulyo ni Elias at pabalyang binitawan ang braso ni Lara, at sumakay na ito sa sariling sasakyan, at mabilis na pinaharurot ito. Nang makarating sa hospital si Elia, una niyang nakita si Samantha. Kakalabas lang nito sa pinto ng kwarto, kasunod ang doktor. Nang masiguro niyang wala si Ford, ay mabilis siyang naglakad patungo kay Samantha. Sam, tawag niya sa babae, lumingon naman ito sa kanya. Elias, anong ginagawa mo dito? Takang tanong ni Samantha sa lalaki. Gusto ko lang malaman kung maayos na ba ang kalagayan ni Alvana. How is she? Tanong ni Elias sa babae, makahulugan na ngumiti si Samantha. She's fine now, gusto mo siya makita, naroon siya sa loob na tutulog. Wika ni Samantha at binuksan ang pinto ng kwarto, upang makapasok si Elias. Dahan-dahan naglakad si Elias papalapit sa hospital bed, kung saan nakahiga si Annika. Pinagmasdan niya ito, para itong isang anghel na natutulog, napakapayapa ng mukha nito. Nakita niyang may mga rashes ang babae sa leeg, mukha at mga braso nito. Hinaplos ni Elias ang pisngi ni Annika, at naupo sa silyang malapit sa hospital bed. Ikaw ba ito sweetie? Iba kasi ang nararamdaman ng puso ko, parang sinasabi niyang ikaw yung babaeng mahal ko. Malamyos na saad ni Elias, hinawakan niya ang kamay ng babae. At hinalik-halikan niya ang likod ng palad ni Annika. Gumalaw ang daliri ni Annika, at unti-unting nagmulat ang talukap ng kanyang mata. Inaninag niya kung nasaan siya, at kung sino ang kasama niya. Kumunot ang noo ni Annika, dahil mukha ni Elias ang unang nasilayan niya. Nakatulog ang lalaki, habang hawak ang kamay niya. Umangat ang isang kamay ni Annika, at hinaplos ang mukha ni Elias. Siguro nang magpaulan ng kagwapuhan ang Diyos, ay sinalo mo lahat. Mahinang asal ni Annika,
at marahang umangat ang kamay niya, upang haplusin ang buhok ni Elias. Dahan-dahan niyang sinusuklay ang buhok ni Elias, gamit ang kanyang daliri, nagising naman ang lalaki. Hey, gising ka na pala, kamusta na ang pakiramdam mo? Sunod-sunod na tanong ni Elias sa babae. Okay na ako, si Ford. Nasaan siya? May kung anong kumirot sa puso ni Elias. Bakit kasi si Ford ang hinahanap nito naririto naman siya. Bigla tuloy sumama ang kanyang timpla, dahil sa sinabi ng babae. Napansin naman ni Annika ang pagbabago ng mood ng lalaki. Kaya hinawakan niya ang kamay ni Elias, at matamis na ngumiti. Napatitig naman sa kanya si Elias, at tipid na ngumiti sa babae. Alvana, malamyos na sambit ni Elias. Tanging sagot ni Annika. Papayag ka ba na maging akin ka paminsan-minsan? Napamaang si Annika dahil sa tinura ni Elias, hindi siya nakasagot, dahil hindi rin naman niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Iniisip ng babae kung nababaliw na ba ang lalaki, may asawa si Elias, pero bakit kailangan pa nitong makipagrelasyon sa kanya? At dahil walang nakuhang sagot si Elias sa babae, ay nagpaalam na lamang siya rito na aalis na. Aalis na ako, nagpunta lang talaga ako dito para silipin ka, kung maayos na ang kalagayan mo. Saad ni Elias at tumayo na sa pagkakaupo. Paalis na sana ito nang hawakan ni Annika ang isang kamay ni Elias. Nakakunot ang noo ni Elias na bumaling kay Annika. Payag na ako, lumakas ang tibok ng puso ni Elias, dahil sa kanyang narinig. Tama ba ang kanyang narinig? Pumapayag ang babae sa gusto niya. Hindi alam ni Annika, kung bakit pumayag siya sa gusto ng lalaki. Pero yon ang gusto ng kanyang puso, hindi naman sila totoo mag-asawa ni Ford. Pero kinakain siya ng konsensya, dahil may asawang tao si Elias. Dahil sa kagalakan na naramdaman ni Elias, dumukwang siya at masuyong hinalikan sa labi si Annika. Tinugunan naman ito ng babae, at napahawak si Annika sa batok ni Elias. Saktong bumukas ang pinto ng kwarto, kaya agad silang naghiwalay ni Annika. Nakasimangot na mukha ni Ford ang sumalubong sa kanila. Walang hiya. Umalis lang ako pagdating ko may ibang tumutuka na sa asawa ko. Seryosong wika ni Ford, at nakipagtitigan kay Elias. Alam naman ni Ford at tanggap niya na talo siya pagdating kay Elias. Pero may parte pa rin sa puso niyang nasasaktan siya. Kahit papaano ay nagseselos pa rin siya, mahal ni Ford si Annika, pero alam niya sa kanyang sarili, na kahit anong gawin niya ay hindi mapapasa kanya ang babaeng pinapangarap niya, dahil may ibang nagmamay-ari dito, at si Elias iyon. Who gave you permission to touch and kiss my wife? Seryosong wika ni Ford. Kumunot ang noo ni Elias. Teka line ko yun Wika niya sa kanyang isipan, ganito rin kasi ang sinabi niya kay Ford noon. Noong makita niya na hinalikan ni Ford si Annika. Mr. Falcon. Pwede ba tayo mag-usap doon sa labas? Matigas na bigkas ni Ford at tumalikod na. Sumunod naman si Elias, pero bago ito tuluyan lumabas ng pinto, ay bumaling muna ito kay Annika, at kumaway at nag-flying kiss pa. Sinalo naman ito ni Annika, habang nagpipigil ng kilig. Mr. Falcon, maramat akong tao ayaw ko may kaagaw at kaati sa asawa ko, lalo na kung ikaw ang magiging kaati ko. Stay away from my wife or else. Serisong sabi ni Ford, pero sa loob-loob niya ay gusto niyang humagalpak ng tawa, dahil sa itsura ng mukha ni Elias ngayon. Nagtadyas ang bagang ni Elias, dahil sa mga sinabi ni Ford. Gusto niya ngayon itong bigwasan ang yabang kasi. Are you treating me, Mr. Delata? Sumama ang mukha ni Ford, dahil sa tinawag sa kanya ni Elias. Mukhang siya pa yata ang mabubuwisit ngayon, imbis na si Elias. Anong tawag mo sa akin? Kunot noo na tanong ni Ford. Walang ulitan sa mga taong bingi. Saad ni Elias at tumalikod na, sisipol-sipol ito habang naglalakad papalayo. Ni minsan hindi sumagi sa isipan ni Elias na kaya niyang makihati kay Ford. Pagdating sa iisang babae. Pero iba ang pakiramdam niya kay Alvana, siya yung tipo ng babae na dapat mahalin at alagaan. Sa oras talagang malaman niya na si Alvana at Annika ay iisa, malalagot talaga sa kanya si Fort Delata. Isang linggo ang nakalipas. Isang linggo mula ng huling pagkikita ni Elias at Annika. Nasa isang mall ngayon si Elias kasama ang kanyang mga anak.
Nangako kasi siya sa mga bata na ipapasyal niya ito, at maglalaro sila sa arcade. Kasama niya si Edward ganoon rin si Mia, at ang tatlong yaya ng mga triplets. Daddy I want to eat ice cream po. Nangungulit na wika ni Treshella sa kanyang ama. Me too po. Chorus ni Alika at Elika. Okay bibili tayo. Nakangiting wika ni Elias. Pagkatapos bilihan ni Elias ang tatlong triplets, ay muli silang naglakad-lakad. Si Leo naman ay tahimik lang naglalakad habang may nakasalpak na headphone sa tainga nito. Karga ni Elias si Treshella, habang naglalakad pero napahinto siya sa kanyang paglalakad. Nang mapatingin siya sa loob ng isang department store, kung saan nakalagay lahat ng iba't ibang uri ng pabango. Napako ang mata niya sa babaeng nakangiti, habang kausap ang isang sales lady. Alvana, mahinang asal ni Elias. May kasama si Annika na isang babae, na taga-bitbit ng pinamili niya. Nang lumapit muli ang sales lady kay Annika, inabot sa kanya ang Louis and Pearl na pabango. Ma'am Alvana, bakit po iyan ang pabango na gusto mo? Ang dami-dami naman po ng pera na ibinigay sa iyo ni senyor ito, para ibili mo ng mamahalin na pabango. Wika ng babae, hindi kasi masakit sa ulo ang amoy nito, sakto lang at talagang mas gusto ko ang amoy ng perfume na ito. Nakangiting saad ni Annika. Pagkatapos bayaran ni Annika ang pabango, ay naglakad na sila palabas ng department store. Palabas na sila ng pinto, nang biglang sumulpot na dalawang batang babae sa pinto, at niyakap siya sa magkabilang hita niya. Nagulantang naman siya, dahil sa labis na pagkagulat. Mama, ikaw ang mama namin di ba po? Saad ni Alika at ngumiti, lumabas tuloy ang bungi nitong ngipin, pero kahit ganoon ay cute pa rin ito. Nak, hindi pa natatapos ang sasabihin ni Annika, nang magsalita si Elika. Di ba po ikaw ang mama namin? Kasi po kamukha mo ang mama namin pero yung kulay ng mga mata mo ay hindi katulad ng sa amin. Biglang nalungkot ang mukha ni Elika. Lumuhad si Annika, upang magpantay sila ng dalawang bata. Huwag kang malungkot, nasaan ba ang papa at mama nyo? Tanong ni Annika sa dalawang bata, at sabay haplos sa matatambok na pisngi ng mga ito. Alika, Elika, boses ng isang lalaki na nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Annika. Kahit hindi niya ito tingnan, ay alam niya kung sino ang nagmamay-ari ng bar itong boses na iyon. Nagangat ng tingin si Annika, at tumingin kay Elias. Mama, bulalas ni Leo at mabilis na tumakbo patungo kay Annika, at yamakap ng mahigpit. Mama I really miss you po. Please come back to us. Naluluhang wika ni Leo, at mas lalo pang hinigpitan ang pagkakayakap sa ina. Parang matutunaw ang puso ni Annika, na nakikitang umiiyak ang mga bata sa kanyang harapan. Leo tama na yan, hindi siya ang mama nyo. Saway ni Elias sa kanyang anak. Bumitiw si Leo sa pagkakayakap kay Annika, at tumitig sa mga mata niya ang bata. What happened to your eyes po? Bakit iba na po ang kulay ng mga mata mo? Tanong ni Leo, habang sinusuri ang mukha ng kanyang ina. Kasi inoperahan siya sa kanyang mga mata pretty boy. Kaya iyan nagbago na ang kulay ng mga mata niya. Wika ng babaeng kasama ni Annika, pero agad ito napatikip ng bibig. Kabilin-bilinan kasi sa kanya ni Ford, na walang pagsasabihan tungkol sa pinagdaanan na operasyon ni Annika. Kahit mismo si Annika ay hindi dapat malaman ito. Tumingin si Elias sa babae, parang may itinatago ito. Leo let's go. She's not your mother. Saad ni Elias at tumalikod na ito. Pwede po bang sumama ka sa amin? Maglalaro po kasi kami sa arcade nila daddy. Nakangiting sabi ng batang lalaki. Kung okay lang sa daddy mo nakasama ako. Litaniya ni Annika at tumingin kay Elias. Narinig naman ito ng lalaki kaya napangiti ito. Daddy, pwede po ba natin siya isama? Malambing na asal ni Leo sa kanyang ama. Humarap si Elias kay Leo at Annika at ngumiti. Nakangiting wika ni Elias at muling naglakad. Ang gwapo, kung ganyan mapapangasawa ko kahit may anak na Carrie. Handa ako magpakayaya sa mga anak niya, basta ba'y paligayahin niya ako gabi-gabi. Kinikilig na saad ni Leslie, ang babaeng kasama ni Annika. Narinig naman ito ni Annika, kaya marahan niya itong hinampas sa braso. Naalala niya tuloy ang nangyari sa pagitan nila ni Elias, bigla tuloy nag-init ang magkabilang pisngi ni Annika. Nakahawak sa kanang kamay ni Annika si Leo, samantalang sa kaliwang kamay niya ay si Treshella.
Si Olika at Elika naman ay magkahawak ang mga kamay, habang nakakahawak din sa kamay ni Tresela. Boss Elias, wala ka bang napansin sa mga anak mo, lalo na kay Leo? Noong dumating si Ma'am Annika sa mansion, si Leo ay hindi ganyan ang naging reaksyon na galit pa ito. Samantalang dyan kay Ma'am Alvana na hindi niya naman kilala, ay maluwag ang pagtanggap niya rito. Mahabang litanya ni Edward. Hindi kaya siya ang totoong Annika. Bakit kaya hindi mo siya ipa-DNA boss, at isama niyo na rin ang babaeng nagpapanggap na asawa niyo? Suwesyo ni Edward, napaisip naman si Elias, tama si Edward para malaman niya ang totoo. Masayang naglaro ang mga bata sa arcade, kasama si Annika. Ngayon na lang muli nakita ni Elias ngumiti ang kanyang mga anak, lalo na si Leo. Minsan kasi ay nadatnan niyang sinisigawan ni Lara ang kanyang mga anak, at lagi niya ang mga ito sinusungitan. Doon siya naghinala sa babae, lalo pa nang makita niya ang buong katawan ng babae, noong isang beses na sabay sila maligo. Nagtaka siya dahil wala itong kahit anong bakas na tinahiyan sa tiyan, noong manganak ito sa triplets. Naikwento niya ito kay Edward, kaya pati si Edward ay naghihinala sa babaeng amo. Pagkatapos nilang maglaro sa arcade, ay nagyayang kumain ang mga bata. Sa isang restaurant dito sa loob ng mall sila kumain. Katabi ni Annika si Leo, sa kanang bahagi naman ay ang triplets. Masarap ba? Nakangiting wika ni Annika sa triplets. Sinusubuan niya kasi ng pagkain ang tatlong bata. Yes po, sabay-sabay na sagot ng tatlong bata. Bumaling naman si Annika kay Leo, busy ito sa pastang kinakain nito. May kaunting sauce sa gilid ng labi nito, kumuha siya ng tissue at pinunasan niya ang gilid ng labi ni Leo, ngumiti ang bata sa kanya. Thank you mama. Masiglang wika ni Leo at muling samubo ng pagkain. Hindi naman naiilang si Annika na tawagin siyang mama ni Leo, bagkus ay natutuwa pa siya rito. Si Elias naman ay hindi na kumakain, nakatuong na lang ang atensyon nito sa mga anak, at kay Annika. Boss baka matuno, bulong ni Edward at humajikik. Madilim na sa labas nang lumabas sila sa mall. Malakas rin ang hangin sa labas, at mukhang nagbabaadya pa ang malakas na ulan. Hatid na namin kayo Ma'am Alvana, baka matagalan pa ang sundo nyo, at abutan pa kayo ng malakas na ulan rito sa labas ng mall. Sambit ni Edward at pasimpleng ngumiti kay Elias. Tatanggi pa sana si Annika, pero tumingin sa kanya si Leo, at parang nakikiusap ang mga mata nito. Sige na nga, wika ni Annika, hindi siya pwedeng tumanggi, at baka sumama ang loob ng bata. Tinawagan na rin ni Annika ang driver na susando sa kanila, na huwag na lang sila sunduin. Binabaybay nila ang kahabaang highway, nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sabayan pa ng malakas na pagbayo ng hangin, hindi na rin maaninag ang daan dahil sa lakas ng ulan. Boss, mukhang maaalangan tayo. Ang lakas ng ulan, baka abutan tayo ng baha. Saad ni Edward, buti na lang ay van ang dala nila. Alvana saan ba kayo uuwi? Tanong ni Elias sa babae. Sa De Silva Condominium. Sagot ni Annika at umiwas ng tingin, paano kasi titig na titig sa kanya si Elias? Di ba sa Makati iyon? Medyo malayo man baka mabutan tayo ng baha, mukhang may bagyo pa naman. Mahirap na baka may stranded tayo. Nakangising wika ni Edward, at sabay tango kay Elias. Napailing na lang si Elias, dahil sa kalukuhan ni Edward. Pormahan mo na sir. Mahinang saad ni Edward, nakuha naman ni Elias ang tinutukoy ni Edward. Kung gusto nyo ay doon muna tayo tumuloy sa lumang mansyon ng lolo at lola ko, medyo malapit lang yun dito. Asal ni Elias at tumingin kay Annika, ngumiti lang ang babae at sabay yakap kay Leo, dahil nakatulog na ito sa tabi ni Annika. Ihahatid ko na lang kayo, kapag tumila na ang malakas na ulan. Dagdag ni Elias. Nang makarating sila sa lumang mansyon ng Falcon, ay agad sila bumaba ng sasakyan. Si Elias ang nagbuhat kay Leo, papasok ng mansyon. Malinis ang mansyon dahil may caretaker na naglilinis dito araw-araw. Para mapanatiling malinis ang lumang mansyon. Senyorito, napadalaw kayo. Bulalas ng matandang babaeng caretaker, ito ang dating yaya ng kanyang inang si Althea. Magandang gabi Nanay Rita, dito na kami tumuloy dahil naalanganin kami sa daan. Ang lakas kasi ng buhos ng ulan, baka abutan kami ng baha sa kalsada.
Wika ni Elias. Ganun ba o siya, kumain na ba kayo? Tanong ng matandang babae. Tapos na po, Nanay Rita. Sambit ni Elias. Nasa isang kwarto si Annika, habang si Leslie ay nasa guest room, kasama ang mga yaya ng triplets. Mukhang dito na talaga sila magpapalipas ng gabi, dahil lalo pang lumakas ang ulan sa labas. Nakaupo siya sa gilid ng kama, at pinagmamasdan ang buong kwarto. Natigil siya sa pagmumuni-muni nang may kumatok sa labas ng pinto. Tumayo si Annika at naglakad patungo sa pinto at binuksan ito. Ilang beses siyang napalunok, dahil si Elias ang taong nasa labas ng pinto. Mr. Falcon, parang hangin na lumabas na salita sa bibig ni Annika. I miss you. Saad ni Elias at siniil ng halik sa labi si Annika.